Maayong buntag Mindanao would like to thank Dream Home Furniture Center for our furniture and fixtures. Halifax Glass and Aluminum Supply Incorporated. Ang dami na makamatay! Pasista! Pasista! Mga kapamilya, niya na mga nagbagang balita sa News Patrol karong adlang Biyernes, Agosto 2. 7 anyos nga bata sa Panabus City, naapil ka sunog sa ilang balay. Laing spray plane, nahagsa, piloto o co-pilot sa Maran. Police Regional Office 11, dunay bag-ong hepe. Ug mga produkto sa mga biktima sa Bagyong Pablo, gibida sa Crafts Tourism Fair. Mga kapamilya, niya na ang mga detalye sa News Patrol. Patay ang 7 anyos nga bata sa Panabus City human na apil og kasunog sa ilang balay kagahapon sa Oddo. Ani ang report ni Claire Cornelio. Nagtinabangay ang mga residente sa Purok 1, Barangay Kasilak, Panabus City aron mapalong ang kalayo nga milamoy sa balay sa pamilya Prito. Ang uban nagpasa-pasa og tubig aron isablig sa nagdilaab nga balay. Ang uban nikuha sa bugbalas sa tinguhang di mukanit ang kalayo. Pero ang lolo nga si Val Preto namugos musulod sa ilang balay pero ginapugngan sa iyang mga silingan. Nabilin manggod sulod sa ilang balay ang iyang 7 anyos nga po nga si Kyle Angus. Tiago, Isa na siya. grade 3 na, papo na ko. Apo ni mo, asa man daw siya? Na daw sulod. Nagunsa man siya. Kauban na daw yan niya, nagdula. Oh. Udah ko gawas. Saliyo kay kada sili ko saliyo. Dihang napalong ang kalayo, gisulod sa mga bumbero ang kwarto asa ulahing nakitaan si Kyle. Why mo kasi nagkakaroon bata ay. Ronog ito pa. Isa mo to. Dito, hinagin na si Kuya David na may kinala sa... Dinhi nakitaan ang patayng lawas ni Kyle. Una nasunog ang balay, gibutiyag sa mga igagaw ni Kyle nga nagdula sila og posporo sulod sa kwarto. Base lang sa among nakita sa nadunggan sa gawas is ang mga bata nagdula og posporo. And then inside this kani nga balay, nag-stock sila og flammable liquids, no, gasolina. Walay kauban ang mga bata sa balay kay nagbantay sa ilang tindahan gawas sa ilang balay ang inahang si Eileen. Nagduda ang inahan sa bata nga wala dayon makagawas sa ilang balay tungod kay gisuwayan pa niini pagpalong ang kalayo o dili kaha nabuot o naratol na kini sa grabe nga aso sulod sa ilang balay. Nakadagan ang mga igagaw niini pagawas aba nabilin sa sulod si Kyle human naputos og aso ang tibuok kwarto. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Desididong mapasaka og kaso ang 60th Infantry Battalion batok sa mga rebeldeng New People's Army nga midagit sa 5 nila ka mga miyembro sa Peace and Development Outreach Program Team nga gipangbuhian na sa NPA. Ani ang report ni Paul Palacio. Sulod sa 45 diyas nga pagkabihag, gipambuhian na sa mga rebelding New People's Army. Ubo sa Pulambagani Batalyon ni Leon Supitaw alias Commander Parago, sila Corporal Emmanuel Quezon, Private First Class Donato Standia, Private First Class Ronald Gora, Private First Class Bernie Padilla, o Private Martiniano Pasigas Jr. Apan luyo ni ini, desidido nga mo file og kasong pagpangdagit ang 60th IB, batok sa grupo ni Parago ug anak ni ining si Commander Ryan. Hindi po sila maaaring maging prisoners of war. Unang-una, sila ay sundalo ng Armed Forces of the Philippines ng Republika ng Pilipinas. Sila ay kinidnap. You have seen all the time nakaka-capture kami sa kanila. We treated them right and never did we say that they are prisoners of war.
Girekomenda ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa sa 5 ka mga bihag nga moadto sa IDMB aron makuhaan dayon og affidavit aron mahikay dayon ang kaso. Investigation ng Detective Management Branch sa DCPO, dito na sa pagkakuha ng mga pinabits nila. Naistorya ni Benasoy ang mga gibihag nga sundalo ug desidido pa kining mobalik sa pakibato aron ipadayon ang pagserbisyo sa mga residente. Paul Palacio, ABS-CBN News. Samaran ang piloto ug ang co-pilot niini human nahagsa ang training plane sa sagingan sa Panabus City kagahapon. Si Claire Cornelio sa report. Nahayang na kining usa ka training plane nga naay tail number RPR 5878 dinhi daplin sa airstrip sa Marsman Banana Plantation dinhi sa Puro 4, Barangay Casilak, Panabo City, human nahagsa sa kusog sa impact nangabali ang mga pako niini. Giharusab sa eroplano ang kapin 30 ka punuan sa saging ug nangaguba sab ang double mainline cableway sa Banana Plantation nga gisangitan sa eroplano una kini nahagsa. Sumala sa nakakita nga musuway na og landing ang eroplano apan wala niini nasubay ang airstrip hinungdan nga na disgrasya. Pagdating dito, bumaba. Yata, lumampak. Ngayon, pag malapit na, nag-start yung eroplano. Ayun, sumadsad. Nasayrang nagtrain og emergency landing ang piloto na si Captain Rotilio Fuentes o ang co-pilot niini nga si Captain Videl Arquiza kinsang gidala dayon sa ospital aron matambalan tungod sa mga pangus sa lawas. Nag-training sila dyan dapita o sa dihang patugpa na mautong hagsa ang maong eroplano. Ang eroplano gipanag-iyan sa Airworks Aviation. Niadtong Hunyo, nagsa sab ang spray plane sa Airworks Aviation. Di nasamdan sab ang piloto. Claire Cornelio, ABS-CBN News. Gipulihan na ang Director sa Police Regional Office 11 human na promote si Chief Superintendent Jaime Morente isip Director for Research and Development sa PNP National Headquarters. Si Paul Palacio sa report. July 31, 2013, I hereby assume the position of Acting Regional Director. Si Chief Superintendent Wency Pascual na ang Regional Director sa PRO 11. Human ma-promote si Chief Superintendent Jaime Morente isip Director for Research and Development sa PNP. Gitambungan mismo ni PNP Chief Alan Purisima ang turnover of command. Hagit ni Purisima kang Pascual nga palabuan pa ang accomplishment ni Morente. Partikular ang kampanya kontra droga, illegal gambling, illegal logging ug pahugtan ang kampanya kontra terorismo ug insurhensiya. Basta police officer, maintain peace and order. Deputy Director for Information and Communication Technology Management si Pascual nga mista sab ni Morente sa PMA Class 81. Misyon ni Pascual ang pagdevelop sa responsibilidad sa mga pulis ngadto sa komunidad, pinagi sa paghimo og mga outreach program ug pagtabang sa mga nanginahanglan. I am happy to entrust to you the police force of Region 11. I am sure that you too could bring changes and achievements for this regional office, and you can do more. Gaya nung sinabi ni Chief para mapalapit lalo yung pulis sa ating mamamayan, yun ang pagtutuunan namin ng pansin. Nagpasalamat si Morente sa mga tawag sa mga kasundaluhan nga misuporta sa kampanya sa PRO 11. Sulod sa 2 ka tuig ug 3 ka bulan niyang paglingkod isip Regional Director. Paul Palacio, ABS-CBN News. Suspendido ko sa kabulan ang Chief of Police sa Digo City nga si Superintendent Jonil Rojo sugod kagahapon. Human migawas ang desisyon sa iyang kaso sa Ombudsman nga gipaagi sa PNP National Headquarters. Gikumpirma mismo ni Senior Superintendent Ronald Llanera, ang PNP Provincial Director sa Davao del Sur, ang suspensyon ni Rojo nga giingong may kalabutan sa kaso nga iyang giatubang dihang Station Commander pa kini sa Sasa Police Station. Tuwa karon sa Manila si Rojo aron mo file og motion for reconsideration sa iyang kaso. Kasamtangang nangita pa og ihulip si Llanera kang Rojo nga kasamtangang floating status una sa Police Provincial Office sa Davao del Sur. Julio Jess milingkod isip Chief of Police sa Digo City si Rojo ug aktibo sa pagsikop sa mga tulak ug ginadiling droga. Disdi lang nakabot sa mo ang message na siya is under suspension for 1 month. Sa level ko siguro, doon muna siya sa provincial office.
Notadong tigpayuhot o iligal nga droga sa buhangin Davao City ang nadakpan kagabi pinaagi sa buy-bust operation. O gatong sayro ng dugang detalye, pinaagi sa live report ni Danjo Revilla. Danjo! Colonel, wala na makasibat ang suspect dihang gidakop sa mga pulis. Usa-usang gipaubo sa drug test sila Roland Sabando alias Rhea, Leonilo Barcelo ug Jomar Villado. Humanadakpan sa managlahing buy-bust operation nakuha sa mga sospek ang 4 ka sachet sa gidudahang shabu, kalibre 45 nga pistola ni Barcelo. Igo na lang sa pagtabon sa iyang nawong ang nahimo ni Francis Romero. Human gipresenta sa mga pulis sa news team dihang nadakpan pinaagi sa buy-bust operation sa Hilltop Subdivision, Buhangin, Davao City kagabi. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gidudahang shabu, 500 pesos nga marked money ug cellphone ni ini. Matod sa Buhangin Police, nga notadong pusher sa lugar si Romero ug tulo ka semana nila kining gimonitor bag-o kini nila madakop. Monitor na nato nino, gikantakan na nato surveillance ng tawanan. So nakuha na to siya ug suspected nga siya. Wala na hinon ni hatag og komento ang suspect sa pasangil kaniya. Unsa ka tinuod bay na nagabaligya kag droga? Sa pasabutan. Unta hunungan na nila ng ibalo man ta nga kung unsa epekto sa drugs sa ato sa tao. So amo ni isa nga mga dahilan nga kung bakit nga daghang krimen nga mahitabo sa ato nga kay kumikan sa droga. Giandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 batok sa suspect. Colonel, di pa ilawom na sa tactical interrogation ang maong dinakpan aron masuta kung kinsa pa ang mga kauban ni ini ug si kinsa ang iyang supplier. Colonel. Daghang salamat, Danjo Revilla.